Salvaro chips, cassava chips, keeping or picking chips, o kahit ano ang itawag natin dito sa gagawin nating sitserya na gawa sa kamuting kahoy. Napakasarap nito at napaka-healthy pa. Ayun nga lang, medyo matrabaho nga lang. Pero tara, kaya natin gawin ito. Hi, I'm Dance and this is my channel. Bumili pa ako ng mga 1 kilong kamuting kahoy po at hinugasan kong maigi at ngayon po ay babalatan natin ng ganito. Malalaman natin kung medyo bago pa ang ating kamuting kahoy kasi madaling balatan po ang kamuting kahoy na kagaya nito. Pero mapapansin natin dito na medyo okay naman po ang ating nabiling kamuting kahoy kasi mas madali pang balatan ang ating kamuting kahoy dito. Pero kung medyo mahirap balatan ang ating kamuting kahoy, ay ibig sabihin lang yan ay luma na pong na-stack ang ating kamuting kahoy at medyo tuyo na po ang kamuting kahoy na yan. At kapag nabalatan na natin lahat ang ating kamuting kahoy, ay huhugasan lang po natin uli ito at pipili po tayo ng pino na grater po dito at i-grate po natin, gagadgarin, yayadyarin po natin ang ating kamuting kahoy dito. At ito na po ang ating grated cassava dito. Pinong-pino ang ating pagka-grate ng ating cassava dito. Ngayon naman po ay babawasan natin ng excess liquid sa ating cassava para hindi po tumulo doon sa ating dahon kasi ilalagay po natin ito sa dahon mamaya. Tanggalan lang natin ng konti na liquid sa ating cassava dito. Huwag masyado nating idiin kasi po mawawalan din ng nutrients o ng lasa ang ating cassava dito pag nasubrahan sa pagpiga ng ating cassava po dito. Ngayon naman po ay maglagay tayo ng ating kasaba dito sa ating dahon. Ito po ang ating kasaba ay wala po itong halo. Pure na kasaba lang po. Walang mga halong ibang ingredients po dito. I-flatten lang po natin ito ng ganito. I-flatten lang ng maigi hanggang sa maging manipis na manipis po ang ating kasaba po dito. Mas manipis po ang ating pag-flatten, mas crispy po ang kalalabasan na ating salbaro mamaya. Gawin lang natin rectangular ang ating pag-flatten po dito kasi po gugupitin pa natin ito into triangular na shape mamaya pag natuyo na po ito. Ituloy-tuloy lang po ang ating pag-flatten pero kailangan walang butas-butas sa gitna ng ating pag-flatten ng ating kasaba dito. At habang nag-flatten tayo ay kailangan kumukulo na po ang ating tubig sa isang kawali at ilulublob natin dahan-dahan ang ating kasaba po dito na nasa dahon. Hayaan lang po natin ito na nakalublob po dito hanggang sa maging translucent po ang ating kasaba po dito. Kapag naging translucent na ang ating kasaba po dito, ibig sabihin yan ay luto na po ang ating kasaba po dito. Huwag hahayahan na meron pang spots na puti-puti ang ating kasaba. Kagaya nito, translucent na po ang ating kasaba dito at hahanguin na natin ito. Gawin lang uli natin ito sa iba pa nating kasaba na naiwan. Ilagay sa dahon at pagkatapos po ay ibibilad po natin ito sa araw hanggang sa maging tuyong-tuyo po ang ating kasaba po dito. At ganito po ako kung magbilad ng aking kasaba po dito, nakalagay po sa hanger para mas mabilis po matuyo ang ating kasaba dito. At kapag partially tuyo na po ang ating kasaba dito, kagaya nito partially tuyo lang po ito, ay gugupitin natin ito at tatanggalin muna natin ito sa mga dahon at pagkatapos ay gugupitin natin ito into triangular na shapes po. Kasi po, dapat ngayon natin gupitin ito kasi po kapag matigas na po ang ating kasaba dito ay hindi na natin pwede magupit kasi mag-crack-crack po ang ating kasaba dito. Gupitin lang po natin into triangular shapes
kagaya ng aking paggupit na ganito. At kung nandyan pa po kayo nanonood sa ating pagugupit ng ating kasaba dito, ibig sabihin lang yan ay nagugustuhan nyo po ang video na ito. Paki-comment nyo naman po kung saan lugar kayo nanonood para i-shoutout ko po kayo at ang lugar nyo sa susunod kong video uploads. At kung meron po kayong mga comments or kung meron po kayong mga request na recipe, paki-post lang po sa comment section sa baba at sisikapin natin na tugunan ito. At ito na po ang ating nagupit na kasaba natin. Pagkatapos ay ibabalik lang po natin ito sa araw at itutuloy-tuloy lang po natin ang pag-sun-dry sa ating kasaba po dito hanggang sa maging tuyong-tuyo po ang ating kasaba po dito. Kagaya ng ganito, ito po ay tuyong-tuyo na po, wala na pong malambot po dito, tuyong-tuyo na po talaga ito. At kung hindi nyo pa ito iluluto, ilagay nyo lang po sa isang airtight na container at itabi lang po natin ito. Pero kapag iluluto na natin ay magpainit lang po tayo ng mantika sa isang pot at pagkatapos ay kumuha tayo ng pieces ng ating kasaba po dito at mga ilang seconds lang po ay hahanguin ang po natin ito. Mabilis lang po ito maluto ang ating kasaba chips po dito. Huwag po natin i-overcook kasi po masusunog po ang ating kasaba chips po dito. Hanguin natin agad ito at ilagay sa isang lalagyan at palalamigin po natin ito kapag na prito na natin lahat ang ating kasaba chips po dito. Ito na po ang ating napritong kasaba chips po dito. Ito naman po ay mag-iisip tayo kung anong dip ang ating isasawsaw o ididip ang ating kasaba chips po dito. Mas maganda po kung latik sauce ang ating idip po dito sa ating kasaba chips po dito. Pero nasa sa inyo po yan kung anong gusto nyo pong dip ang inyong ipares po dito sa ating kasaba chips.